Ngayong araw, inaasahang tatapusin ng otoridad ang pagbubukas sa mga natagpuang vault sa Pogo Hub sa Pasay City. Naunang ni-raid noong August 1, nagpabalik si Bien Manalo. Isa lang ito sa mga tagpo sa muling paghalughog sa Cybercrime Hub sa Pasay City ng pinagsanib na puwersa ng NBI, DOJ, DI-City at iba pang otoridad. Matatandaang nauna ng pinasok ang naturang Cybercrime Hub noong August 1. Target ngayon ng mga otoridad na buksan at alamin ang nilalaman ng mahigit 30 vault na natagpuan sa loob ng pasilidad. Mahigit 7 milyong pisong halaga ng cash at cellphone ang nakuha mula sa ilang vault na nabuksan na. Na-recover din ang mga passport, visa at mga SIM card. Ayon sa mga otoridad, iba't ibang scam ang isinasagawa sa Pogo Hub. Hindi rin umano alam ng ibang empleyado na sangkot sa panloloko ang kumpanya na kanilang pinapasukan. There are several scams na nandito. We have love scams, we have task scams, we have crypto scams, and we have illegal gambling here. Yung kanilang operation po is napaka-segregated, napaka-siloed na hindi alam ng ibang mga nagtatrabaho rito na they are actually in a scam. So it's very ina-isolate naman nila ang bawat part ng operation po nila. Bukod sa mga Pilipino, iba't ibang foreign nationals din ang naaresto na nagtatrabaho sa naturang Pogo Hub. 8 foreign nationals were charged criminally for violation of the SRC and violation of Cybercrime Prevention Act. And around 84 Filipinos were also charged. But then, the 84 Filipinos were let go because we didn't have sufficient evidence at that time to charge them. So, release for further investigation, RFI. This is a mix of foreign nationals. You have the Chinese, Malaysian, you even have Indonesians, Vietnamese, and even from Myanmar. Inaasahang matatapos ngayong araw ang pagbubukas sa mga natitira pang vault at pag-iimbentaryo ng mga laman nito. Bien Manalo para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.